And dito na po tayo sa obligations po ng employers and business owners. Ulitin ko po, ano po ba yung pagkakaiba ng employers at business owner? Ito po yun. Okay. Yung mga employers and business owners po, they both are categorized as direct contributors. Okay? All other workers who are not covered by formal contracts or agreements or na employee-employee relationship whose payments are self-paid and with capacity to pay such as the following. Ito naman po yung ating mga business owners, self-earning individuals and professional practitioners. Yun po yun. Ito po yung vacation employer. Si employer po, ibig sabihin si employer, hinire din po kayo yung pong company na pinagtatrabahuhan niyo po ngayon. It's just that kayo po yung ang position niyo po is to manage po ng ating pong human resource po ng ating pong company. Or pwede kayo din po yung officer, yung pong financial officer, na po pwede kayo po yun. As employer po, di po ba? Mag-a-assign po si employer ng isa po peer o yung pong tinatawag PhilHealth Employers Engagement Representative. Na po pwede po si employer po yung mag-identify kung kayo po yung HR head po, pwede pong kayo yung mag-assign ng isa pong peer from your employer, from your company po, to handle transactions with you. Katulad po na, si peer po ang magsasabit ng mga following form. Una-una po, if we have online access form, familiar po sa POAP. Okay, meron po ba ditong peer? May peer po dito? Yung authorized representative po ng company? Ayun, yun po kay appear. Di po ba kayo po ang peer? Okay? Meron na rin po ba tayong peer information sheet? Meron na po? O kung wala pa, meron na po. Kasi bakit ko mo tinatanong po yung kasi si peer lang po ang kaisa-isa o yung po exclusive na contact ng PhilHealth sa inyong pong company. Any transactions po, kayo lang po yung authorized. Even po yung manghihingi po ng ID, na po, kasi meron po kasi nangyari sa office namin na nanghihingi ng ID pero hindi po sila nakalagay na peer, hindi po namin bibigyan. Kahit na po, in-authorize pa po sila. Basta peer po, si peer lang po ang kakausapin na aming pong PAs pagdating po sa transaction sa PhilHealth. Okay? Si peer din po ang magpipirma ng non-disclosure agreement kasi bakit nga po, kayo po ang pagkakatiwalaan ni PhilHealth para ibigay information ng inyong pong mga employees. Okay, next po. Okay, ano pa po ang trabaho ni peer? Si peer pa rin po ang kinakailangan po mag-provide ng updates po kung saan sakaling meron pong corrections sa business name, na po, magbago po na address at ng contact details, kailangan po lagi pong updated po iyan. Kung magkakaroon po man po ng temporary suspension or resumption of operations, termination, resolutions, i-update po yan. Magkakaroon po ng change of ownership or ng head or authorized representative or closure po through the submission of the ADR or ER3, yung po Employer Data Amendment Form. Siya po, ang peer po ang kinakailangan mag-submit po niya sa amin. Okay? Kailangan din po ni peer na regular na mag-update po ng inyong pong number of employees. Na po yung records po ng inyong pong employees. Kasi po, tandaan po ninyo ang pagbabayad po natin sa PhilHealth ay nakabase po sa baseline po natin. At ang baseline po natin, yun po yung total number of active employees na nasa inyong pong mga companies. Okay? Sunod po, i-report po yan. Mag-report po kayo on a regular basis din po ng po mga newly hired and separated employees at dapat po magbayad po tayo on time ng tama pong contribution ng ating pong company at kailangan po dapat meron po tayo hawak po natin yung true and correct and accurate information ng ating pong company. Bakit po? Dahil sabi ko nga po sa inyo, si peer po ang constant contact po ng aming pong mga PM sa inyo. Minsan, kapag meron po mga nakita ang aming pong mga PM sa dapat i-update, kung hindi nyo po kami na-update, hindi po namin nila kayo makukontak. Okay? Or baka pag pumunta po sila sa company ninyo, wala na po pala kayo doon, hindi na po nila alam kung sino po yung dapat nilang kausapin. Okay po? Kaya nga po sa mga peers, kung tayo man po ay magre-resign at lilipat ng trabaho, as much as possible, i-refer po agad si PhilHealth na magkakaroon po ng changes sa record po ng company at ng field po. Okay, next po. Okay, ito po yung peer information sheet. Ibibigay po yan sa inyo kapag
kayo po ay wala pang mga ID, ito po yung magiging registration po natin sa ating pong ID. Ininitial po namin kayo ng ID. Peer ID, PhilHealth Online Access Form, para po tayo po ay magkaroon po ng user ID, lalo na po sa APRS. At yung pong non-disclosure agreement, ito lang po naman po yung sample format. Okay? Kanina po ang pinag-usapan po natin si peer, ngayon po si employer. Tandaan po natin bilang mga employers, hindi porket meron po kayong peer, ibibigay nyo na po sa kanila lahat ng obligasyon. Kasi po madalas po yan, dahil po yung isang employer masyado pong tiwala sa kanyang peer, minsan po talaga, hindi po nakakaroon ng timely submission ng report, minsan po hindi na ibabayad sa amin ang contribution, kaya magugulat po ang employer na binibil po namin sila ngayon. Ang sasabihin po sa amin employer, wag na po kami nagpapabayad Kaya dapat po, hindi porket may peer kayo, dapat yung po mga employers, dapat kayo din po is updated. Alam niyo rin po kung ano po yung ginagawa ni peer. Okay? Kailangan alam niyo rin po kung kailan po dapat mag-submit ng report at dapat alam niyo rin po na kayo po bilang mga employer, nagsasubmit po kayo sa amin on a timely basis and a regular basis ng ating po mga reports. Dahil kapag meron po mga employer na hindi po nga po nakapag-remit, ano po yung magiging consequence po nun? Di po ba? Meron po tayong corresponding sanction pagdating po sa mga guys, as provided for under Section 38 of the Universal Healthcare Act. Okay? At kailangan din po kung sa kapanin po ninyo, si employer po dapat ang mag-inform sa amin. Ito yung record po namin, lalo po yung mga record po ninyo, na po dapat meron din po contact number yung po mismong employer o yung po head po ng company. Sa mga business owner po, dapat ganun din po. No, hindi ko lang din po alam, kasi sa mga business owners po, kasi kayo na po talaga yung hands-on, unless na meron po kayong pagkakatiwala salary, in terms of fixed basic rate of an employee. Hindi po kasama yung any other income aside from monthly basic salary lang po tayo. Doon lang po tayo magbabase. Okay, so declaration na po na actual ng monthly basic salary, any amount of the income will still be computed as the ceiling. Kasi nga po, ito po, papakita po natin next po sa ating pong slide yung kung ano po yung sinasabi po natin ceiling. Okay, sa ceiling po, maya-maya po yun. Okay, kinakailangan din po i-report kaagad within 30 days kung meron po kayong bagong na-hire ng mga employees at within 30 days pa rin po yung po mga separated employees po natin. Kasi tandaan po natin, bagaman, di po ba meron, lahat po tayo dito naka-APRS online na po. Okay. Ang pinaka-importanting reminder para po sa APRS, dapat po updated po yung baseline po natin. Pag sinabi natin updated po yung baseline, kung sino po yung mga active employees po ninyo, ang dapat nandoon lang din sa ating pong APRS. Hindi porket tinit nyo po yung APRS nyo na separated na po siya, hindi po siya magre-reflect sa membership po natin. Kaya nga, mangyayari po niyan, kapag pagkalangingi po kayo sa amin ng membership, ng record po ng yung master list, ando doon pa po, 5 buwan na, 6 na buwan na yung po mga employees na hindi na po dapat kasama doon. Kasi hindi nyo po sa amin nire-report. Kaya dapat po, kapag sila po na-separate, pak-report po agad sa amin. Okay? At kapag yung mga newly hired po kayo ng mga employees, kahit may PhilHealth number po yan, mag-fill out pa rin po kayo ng ER2. Para po madagdag naman po siya sa roster po ng inyong mga employees. Okay? Yun po, para po malinis po yung record po natin. Kasi, ang nangyayari po niyan, pag nagkaroon po ng discrepancy, yung membership po namin, tsaka po yung collection po natin, mabibil pa rin po kayo na nandoon pa rin po sa membership po namin, sa database po namin sa membership ng mga employees po ninyo, mabibil pa rin po kayo according sa number ng employees na nasa membership po namin. Sasabihin niyo po sa amin, nagbabayad naman po kami ng regular, bakit po kami nabigil? Kasi meron po kayong mga empleyado na hindi pa po natatanggal doon po sa listahan ng mga employees po ninyo. Maliwanag po? Okay. Ito tayo po na po. It is the duty of the employer for employees who would go on leave without pay to remit their premium contribution. Ito po, para po sa mga empleyado po natin na let's say, mag-go on leave na po, mag-leave po sila for more than a month, 2 months na po. Siyempre po, kung lalo na po, pag regular po yan, i-remit po natin sila regularly, di po ba? Pero may number of days lang po na pwede natin sila i-remit. Pag sobra po yan sa 3 months na po or
2 months or 3 months, sila na po dapat ang mag-remit ng kanilang contribution base po as individually paying member. Paki-remind po sila na kapag hindi na po sila nire-remit ng company natin because of the number of absences or leave po na na-file po sa atin, biyad na po doon sa dapat na pinagbabayad po sila. Paki-remind po ang ating mga employees na magbayad po sila as individually paying member. Ang ibabayad pa rin po nila, base pa rin po sa minimum po yan, yun nga lang po instead na hahatiin ng employee at saka employee pay contribution po nila, 100% babayaran po ng employee nyo na naka-on leave pero without pay. Maliwanag po tayo doon. Yun na po yan. Okay, next po. Okay. Meron din naman pong mga businesses or mga companies po na meron po silang nag-branch out po sila. Kung separate dapat po yung pong mga branches po natin, paki-register po sila separately. Kasi makikita naman po namin yan sa BIR. Control number. Kapag nakita po namin yung BIR na sa dulo po na may 001, ibig sabihin branch po yan, at kailangan po natin sila i-register separate unless na kayo po ay centrally remitting. Pag sinabi po natin centrally remitting, iisa lang po kahit na may marami po kayong branches, iisa lang po yung pag-process ng payroll po ninyo. Nasa isang opisina lang po, lalo na po dyan yung po mga malalaking company. Okay lang po yun, central remitting. Pero kung kayo po, at meron po, niregister niyo po sila, yung po mga branches po natin, niregister po natin sila separately. Sa SSS, sa Pag-ibig, dapat i-register niyo po sila sa amin separately. Okay po? Si ER2 po ang ginagamit, ER3 po ang ginagamit natin kapag tayo po ay magkakaroon ng amendment pagdating po sa information sa ating pong mga company o employers. ER3 po, let's say nagbago po yung head, nag-transfer po kayo ng location, okay? Nagkaroon po ng changes po yung ating legal identity from sole proprietor, naging partnership, naging corporation. Kaya ER3 po ang gagamitin natin with corresponding attachment po yun. Okay. At reminder din po, si employer din po, meron po kasi mga instances, o meron po kasi mga company na dinididak ng buo yung pong PhilHealth contribution. Ibig sabihin, instead na may employee share, ang nangyayari, yung pong total amount po, dinididak nila sa employees. Hindi po dapat gano'n. Ang obligation po ng employer is 50-50 po ang contribution. Okay? Naliwanag po tayo. Next po. Okay, sabi nga po dito, it is the obligation of employers to remit the PU contributions of their employees, including their counterpart shares, correctly, on time, and accurately, as well as to report these remittances immediately so that the appropriate posting of contributions can readily be undertaken. Tandaan po natin, dapat equally shared po yan, 50-50, hindi po pwedeng mas mataas kay employee, ito lang po yung amount niya. Kasi po sa ating po policy, 50-50 po yan. So, ang empleyado po natin, kumikiti ng 15,000 a month, magkano po ang kanyang contribution? 15,000 a month po. Magkano po yung monthly? Wow, ang galing ni ma'am. 750. Magkano po sa employee? Yes, magkano po sa employer? Yes, yun po dapat. Hindi po, kung 750 po yan, hindi po 500 kay employee, 250 lang kay employer, hindi po gano'n.